Di po, ganito po kasi yan. Kahit legal po yung inyong negosyo, bakit nyo po hindi mai-distribute yung mga hawak nyong bigas? Pero mas kawawa po dito si PBBM mga lodi. Dahil siya nga po ang binanatan. Kahit nagmumukha na pong timang yung mga nagko-content dyan, basta po makasakay po dito po sa issue po ng pagtaas ng presyo ng bigas, okay lang po sa kanila mga lodi. Kamustahin naman po natin yung mga nagsigawaan po ng mga content. Yo, what's up mga lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Pagtaas po ng presyo ng bigas, easy po kay PBBM. Bakit nga po ba mga lodi? Alam naman po natin kung sino po yung mga may kagagawa nito. At dahil nga po dito sa pagtaas po ng presyo ng bigas, samot-saring mga memes ang naglabasan po. At eto nga mga lodi, 20 kilo ng bigas po ni PBBM ginawa po ng meme. Dahil nga po, kung maaalala nyo, sinabi po ni President Bongbong Marcos na posible nga daw po nating mapababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos. Pero mga lodi, hindi naman po yun ibig sabihin na talaga naman pong agad natin magagawa yan o 100% pong matutupad yung sinabi po ni PBBM. Parang yung sinabi rin po yan ni former President Duterte, in 6 months kaya niyang tapusin ang issue po sa droga. Pero mga lodi, si former President Duterte na rin po ang nagsabi na akala niya ganun lang po kadali, pero nung pagpasok niya bilang Pangulo ng ating bansa, yan nga po mga lodi, tumambad sa kanya ang napakalaking problema sa issue po ng droga. Parang ganito rin po yan kay PBBM. Pagkaupo niya, akala niya po ganun lang kadali yun. Tanggapin po natin ng katotohanan mga lodi na hindi na po pwedeng bumaba ng 20 pesos ang presyo ng bigas dahil nga po buong mundo po nagtataasan po ng presyo ng ating bilihin. So eto na, dahil po dito sa pagtaas ng presyo ng bigas, naglabasan po yung mga memes. Pero bago po tayo magpatuloy mga lodi, papaalam ko lang po sa iyo na si Peps TV 3.0 po muna ang gagamitin natin sa pag-upload po ng mga videos. Bakit po? Si Peps TV 2.0 po naka-restrict pa rin po at hindi po siya maka-engage ng maayos dahil nga po sa ginawa po ng hacker sa akin. Kaya po, dito po muna tayo mag-upload ng mga videos. Kaya po sana po follow nyo po itong page ko, Peps TV 3.0 at yung YouTube channel po natin, subscribe nyo po. Pakita ko lang po sa inyo mga lodi, yung ginawa po nilang meme. Kanta po ito ni Andrew E na binago po nila. Pakinggan nyo po mabuti. Bagong Pilipinas, bagong muka. Sako sa bugas, mil 4 tunga. Bagong Pilipinas, bagong mukha daw po. Ang kalahating sako daw po ng bigas 1,400 na daw po. Ay sagminyo, ulat sa mo sa tagpainting kilo. Wag daw po muna kayo mag-asawa, hintayin daw po muna maging 20 pesos ang per kilo ng bigas. Tinatagalog ko lang mga lodi dahil alam naman po natin na halos karamihan po ng subscribers at followers ko po ay mga Tagalog. Eto pa po. Pilipinas, bagong muka. Ang kilo sa bugas nag-30 tunga. Okay pa mo, asa na to ang tagpainting kilo. Hinahanap po niya ang 20 per kilo ng bigas po na pinangako ni PBBM. Ikaw lodi, kung nagtitrip ka lang o gumawa ka lang ng ganito para po magdulot ng galit sa ating Pangulong BBM, hindi ko lang po alam kung ano po yung pinaglalaban ninyo dyan. Alamin po muna natin kasi kung bakit po nagtaasan ang presyo ng bigas. At lodi hindi po ito isang joke dahil nag-viral po itong kanta mo. At tumatak po sa utak ng ating mga kababayang Pilipino na si PBBM nga po ang may kasalanan kung bakit po nagtaasan ang presyo po ng bigas. Pero mga lodi, ito po talaga ang punot dulo o dahilan po ng biglaang pagtaas po ng presyo ng bigas. Pakinggan po natin galing po sa GMA mga lodi, no? Ipinakanda daw ng Bureau of Customs ang 3 bodega sa Bulacan na nag-iimbak umano ng mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng bigas. 3 buwan na raw nakaimbak ang ilang bigas na kung ibinente, makakapagpababa umano ng presyo ayon sa isang kongresista. Modus din umano ng bodega na inibag ang mga bigas para palabasing lokal. Napakinggan nyo naman po mabuti mga lodi, no? Inimbak po ang bigas dito po sa bodega sa lugar po ng Bulacan. Sa harap ng sumisipang presyo at kakulangan ng supply, 3 bodega ng bigas sa Bulacan ang pinasok at ininspeksyon ng Bureau of Customs kasama ang mga lider ng Kongreso. Higit 200,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso ang nakita sa mga bodega. You have to check also kung yung mga importations pa nila tama. May nag-hoard ba? Meron bang nag-smuggle? Initially po, ang natanggap po kasi nating impormasyon ay
Meron pong mga smuggled na bigas na nandito po ngayon sa Intercity. May mga sako ng bigas na 3 buwan nang nasa bodega na ayon sa House Speaker ay mistulang hoarding. Kung ibubuhos lang daw ang supply sa merkado, malaking tulong ito para hindi sumipa ang presyo. Pag yung budo mo, pag in-hoard mo, tumataas. Greed yan eh. Di ba gusto mo kumita? Di ba? Maghantay ka ng konti, mas malaking kita. Ibaba mo na. Ayan mga Lodi explain ko lang po yung sinabi po ni House Speaker Martin Romualdez about po dito. Kapag nagkakakulang po tayo ng supply, yung demand po tumataas. Kaya po itong mga hayok na hayok sa pera ng mga negosyante, tumataas din po yung kanilang presyo dahil nga po in demand. Malaki po ang pangangailangan sa merkado. At ito po yung sa tingin ko ginagawa nila para tumaas ang presyo at lalo po silang kumita. Mga gahaman na mga negosyante. Tapos, mga Lodi, isisisi nila sa ating Pangulo na walang kaalam-alam sa pinagagawa nitong mga nag-aangkat o nag-hoarding na mga bigas. Tapos, yung mga wala ring kaalam-alam na mga tao, sisi agad sa Pangulo natin. Para sa akin, wala na po talagang tsansa na bumaba pa po ang presyo ng ating bigas. Dahil marami po tayong isasakripisyo about po dito kapag binabaan po natin ang presyo nito. Unang-una, yung mga tao na namumuhunan para po magsaka ng palay, mas lalo po silang aapektuhan kapag binaba po ang presyo dito dahil mataas din po ang presyo ng mga fertilizers na ginagamit po dito. Tauhan, pasahod. Paano po natin maibababa ang presyo kung mataas po ang presyo ng pangangailangan para po sa pagtatanim ng palay? Isipin nyo nga mabuti yun. Lumabas din sa inspeksyon na ang mga imported na bigas ay inililipat sa mga sako ng mga local producer na posible umanong modus para ilusot sa merkado ang mga smuggled na bigas o palabasing lokal na bigas. Mas mahal daw po ng konti ang local kasi mas tinatangkilik dahil mas masarap daw po, mas may lasa at mas maganda po ang kanilang kita. Grabe yung panluloko sa ating mga kababayan Pilipino nitong mga negosyante na to. Dahil alam naman po natin na ang bigas po ng Pinas ang pinakamasarap pong kainin mga Lodi, hindi po yung mga imported na mga bigas mga Lodi. Kumbaga, in-scam po tayo sa bigas na kinakain natin. Imported po yan, pero pinalalabas po nila na gawang lokal po. Na tinapay. Ipinadlak na ang mga bodega habang binigyan ang mga may-ari ng 15 araw para magsumite ng mga dokumentong magpapatunay na dumaan sa tamang proseso ang mga imbak na bigas. Kompleto naman po kami sa papel. Wala po kami tinatago. Lahat po yan may permit. Yang mga yan, legal naman yan. Siyempre, nagulat kami. Dahil hindi namin alam ba't kami hinanapan, hindi naman kami importer. Di po, ganito po kasi yan. Kahit legal po yung inyong negosyo, ang main topic po o main issue po dito, ma'am, 3 months na pong naka-imbak yung bigas ninyo dyan sa inyong bodega. So ano pong gusto nyong gawin sa bigas ninyo? Hintayin nyo pong tumaas ang demand para po tumaas po yung presyo ng inyong bigas? Bakit nyo po hindi ma-distribute yung mga hawak nyong bigas? Yun po yung punto dito. Yun po yung issue dito, hindi po sa legality. Bukod sa 3 bodega na ininspeksyon ngayong araw dito sa Bulacan, meron pa raw 20 bodega sa Metro Manila at Central Luzon ang sunod na target ng Bureau of Customs. Ayan mga Lodi, ang dami po mga bodegang tatargetin. Nasa tingin po nila nag-hoarding po ng bigas. Grabe talaga ang mga negosyante. Kawawang mga Pilipino, no? Pero mas kawawa po dito si PBBM mga Lodi. Dahil siya nga po ang binanatan. Kahit nagmumukha na pong timang yung mga nagko-content dyan, basta po makasakay po dito po sa issue po ng pagtaas ng presyo ng bigas, okay lang po sa kanila mga Lodi. Kamustahin naman po natin yung mga nagsigawaan po ng mga content. Okay lang po ba kayo dyan? Masaya po ba kayo? Napalabasin na si PBBM. Pinabayaan na tumaas ang presyo ng ating bigas. Ha? Kamusta na kayo dyan? Lalong-lalo na po yung nag-record nito. Kahit sabihin po natin, joke, it's for fun lang po. Hindi po natin kailangan maging seryoso dito. Pero ang impact naman po dito, mga Lodi, yung pagbanat po nila sa maling tao. Na eto naman po palang problema natin sa pagtaas po ng presyo ng bigas, galing naman po pala to sa mga negosyante. Walang gagawa ng content dito sa paghuli. Sa mga nag-iimbak ng bigas, kami-kami na lang kasi kami po yung mga nagtatanggol sa ating administrasyon. Hanggang sa muli, mga Lodi ha. Sana naman kapag gumagawa po tayo ng mga contents, isipin po natin yung impact
bago po natin gawin ito. Stay safe mga lods and God bless you all. Peace.